just go with the flow. Kaya naman sa ating mga guest speakers today, talaga namang go with the flow lang tayo. Kasi sobrang successful nila sa kanilang journey, right? Diba? Mapasalarangan man yan ng pelikula, sining, pagtatanghal, at madami pang iba, partner. Alam natin na forever present ang ating mga ADPR alumni pagdating sa mga ganyang bagay. So, ang sasagutin natin for this episode ay isang malaking how? Paano nga ba, partner? Sasagutin natin kung paano nga ba nagkaroon ng career shift sa kanilang mga career. Yes. So, what's up, Advercadas? And welcome to the second episode of Catch Up with Advercadas Season 2, The Next Level! Ayan! So, this is your go-to spot for all the things in the ADPR industry with a dash of chismis and nakakalokang drama and super helpful tips that will keep you on top of your game. Kaya naman, ako ang inyong yummy na host, si Yang Nitro Moring, and ang handa na akong i-spill ang lahat ng chika. Kaya naman, sit back, relax, and let's catch up. At ako naman si Abijah Villagomez, ang pretty na tagapagbandila ng chismis, lessons para sa ating mga ADPR viewers, di ba? Yes. Pero bago ang lahat, we would like to thank the following. Our official media partners, Philippine Communication Society, our official organization partner, Community of Human Resource Student, Tudiverse, Sidhaya, Viantod, Sidhi, and Abantres. Our sponsors, Doña Teresa and Kappa Java. Ayan, thank you so much to our dearest partners and sponsors. So, wag na nating patagalin pa. This episode is a special one dahil magdi-deep dive tayo sa mga stories ng ating mga alumni na nag-shift ng careers and hindi rin masyado rin nag-focus sa ADPR campaigns, ganon. And kasi di ba sobrang lawak ng advertising and public relations. Exactly, Matutunghayan natin kung ano yung mga journey na tinahak nila na under rin naman ng ADPR, kung ano yung mga ginagawa natin dito. O diba? Gusto mo yon? Gusto ko yun! Diba, partner? Now, diba, exactly. So now, for our episode 2 ng Catch Up with Advercadas, ay sasagutin natin ang nag-iisang question ng episode na to na, of course, or not, kwentong career plot twist ni Alum. Siyempre, for our guest speakers na sobrang bigatin, parang masasabi, OA! Ganon. Ay, grabe. Grabe yung reference partner. Sorry kung natapakan ko yung successful journey nyo. Grabe, reference. Oo, kasi sobrang bigatin nila. So, for our guest speaker number 1, siya ay nagpamalas sa kanyang galing sa pagguhit at pagpinta. Siya ay co-founder ng Guhit Visual Arts Group, isang magaling na artist at painter na kilala sa mga gawa niya na Birth of the Innocent, Aurora, Reflection on Reflection, at marami pang obra na talagang mapapawaw ka, partner. He's also consistently recognized sa Vision Petron Awards na nagbigay sa kanya ng distinction for his black and white style of work. Marami pa siyang work na talagang nagdulot sa kanyang 3 exhibitions, di ba? So, those 3 exhibitions are under his belt, di ba? Ay, gano'n. Ikaw ba, partner? Ano man nasa belt mo? Sipag at tiyaga. At pangarap. Pangarap. Diba? Pangarap. Kaya naman, please welcome the one and only Mr. J.M. Saicon of Art Underground Manila! Woo! Hi, ADPR! Woo! At ito naman ating next speaker ay kilala sa kanyang mga gawa sa ABS-CBN tulad na Kabataang Pinoy ng SB19 and Bini, ang Pagbigyang Muli ni Eric Santos, Paano Nga Ba Magmahal ni Piolo Pascual at Sara Geronimo, at Patuloy Ang Pangarap ni Angeline Quinto, at ikaw, Bayeng Constantino. Partner, alam mo to, ikaw. Sampulan mo naman kami dyan. Ikaw. Sobrang lamig. Lamig. Ang lamig ng boses si partner. Eto, alam natin to for sure. Ang Gusto Ko Nang Bumitaw ni Maricet Amon, di ba? Kakaiba talaga. Ito na yung pinaka like, alam ng lahat to, even yung Advercadas alam to. Ang
Pinoy Ako na theme song ng Pinoy Big Brother. Yung gumigising sa ating mga housemates. Diba? Yung gumigising sa mga, baka malay nyo, si Kuya kasama natin. Oo, what Di if? mo sure, what if, di if ba? siya pala yung boss What if, behind? di ba? At marami bang ibang kanta na maaaring narinig nyo na sa inyong mga television. Siya rin ang kasalukuyan na creative director ng ABS-CBN Music. He is also the most streamed Filipino songwriter producer with over 7.1 billion streams across multiple platforms. Grabe talaga. Please welcome the man behind the hit songs in the Philippines, Mr. Jonathan Manalo. Yes. Yes, so now, para i-share ang kanilang mga kakaibang career plot twist as an AdPR alumni, let's welcome our speakers for today. We are here with Mr. J.M. Saicon and Mr. Jonathan Manalo. Woo! Ayan, since napakilala namin sila kanina, this is the time to know them personally. So, can you please introduce yourselves po? Starting with Sir J.M. Hi, sir. Hi, I'm JM Saicon. I'm an artist represented by Art Underground. Yung career ko ngayon, in-house visual artist ako ngayon. So, full-time ako mag-paint ngayon. Kaya, kung mapapansin nyo, lagi ako nasa gallery or exhibition. Tsaka sa labas din. Nasa art scene ako. Grabe talaga. As in, bigatin talaga. Sa art scene Yes. ako. Partner. Si Sir Jonathan. Ayan, I'm Jonathan Manalo. I'm so happy, honored to be here with you. We are so Mga cool. ka-PUP-yan. Yes. Ka-AdPR, Yes. di ba? And yun nga, sabi ko nga, ang galing nga, yung guest nyo parehong JM. Kasi JM din initials ko eh. Jonathan Manalo. Kaya ngayon. So, JM ang guest nyo ngayon dito. And I'm excited to share with you yung mga pinag-usapan nga namin kanina. Yung gusto namin, ano ba yung pwede namin i-share sa inyo para matulungan kayo, ma-inspire kayo sa journey niyo kasi kayo first year pa lang kayo, di ba? Kung ano ba yung naaalala ko nga yung time nung mga first year lang din kami dito. And kung ano yung mga, syempre may mga dreams tayo, di ba? So somehow siguro yung may kukwento namin ni JM, matulungan din kayo or ma-inspire kayo sa sarili-sarili ninyong mga journey patungo dun sa mga pangarap ninyo kasi magkakaiba naman tayo ng pupuntahan. Yes. Pero yung equipping natin dito sa school, sobrang makakatulong kung ano yung magiging choices natin along the way papunta sa pag-abot ng mga pangarap. Pero ngayon, ayun nga, currently, I am the creative director and head of content, creative, and operations ng ABS-CBN Music. So, in charge yun sa lahat ng mga music na may kinalaman sa network ng ABS-CBN and all the artists na nasa roster ng ABS-CBN Music. So, that's my job. Talagang sobrang bigat. Hindi ko na-expect na may kasama pala tayong taga-ABS-CBN na producer ngayon, di ba? Parang ano ka pa, parang ipaparinig ka ata pa. Actually, kaya ako kumanta kanina. Ayun. So excited na rin po kami sa mga maririnig naming learnings and experience niyo sa inyo na talagang makakatulong sa amin sa industriya ng advertising at public relations. So, ayan, bigatin at artistahin, di ba? Kasi dito sa ADPR, artistahin yung mga tao dito. Yes! Talagang fresh, di ba? Pero matanong lang din po namin, bakit po ADPR yung napili ninyo? Parang sa dami ng courses, bakit ADPR? Okay, sir, ako. sige. Kasi ako, nagsimula ako sa gaya-gaya. Kasi di ba, yung mga older na, kasi ate ko, kinuha, yung mga kapatid nating nakakatanda sa atin, na-inspire nila tayo kung ano yung mga choices nila eh. So, somehow influenced yung decision natin. And yung ate ko, si Ate Shermaine, na nasa AdBoard na ngayon, sabi, sila yung unang batch ng advertising and public relations. Siya, hindi niya alam kung naghahanap pa siya ng course sa College of Business, pero hindi niya rin alam kung ano yung option niya. And then merong nag-offer doon na try niyo to bago tong course na ino-offer sa PUP yung sa College of Business yung advertising and public relations. So tinaray niya. Pero
nung nakita ko, nagkukwento lagi si ate na mga umuwi siya from school, uwi sa bahay, yung mga ginagawa. Sabi ko, ay, parang ang saya, very highly creative. Tapos, nakaka-excite kasi kailangan you have a crazy creative mind kapag nasa advertising and public relations ka. And me, na I think being a creative person myself, dahil mahilig ako sa music, na-excite ako doon. So sabi ko, tapos nakita ko pa si ate, sobrang naging successful sa journey niya hanggang nakapasok siya sa Publicis nung nakagraduate na siya. Tapos ang saya, naging client niya, Nestle. Wow. Tapos ang main account niya, Milo. Nescafe, yun yung account niya. Sabi ko, ang saya, gusto ko rin ma-advertising. So, nung kumuha na ako, nag-first year na ako, nag-work na si ate sa advertising. So, sobra akong na-inspire sa klase ng work na ginagawa niya. So, nag-advertising din ako, gaya lang. Tapos, na-enjoy ko rin siya. Kasi nga, magagaling yung mga classmates ko, sobrang highly creative. Tapos yung mga professors natin ang gagaling, hanggang ngayon yung chairperson namin nung time na yon, si Ma'am Beth Amaranto. Sobra ko pa rin nakakausap, umuwi, nasa LA na siya ngayon eh. Hello Ma'am Beth, baka mapanood mo to. Ma'am Beth Amaranto. Dati siya yung chairperson ng AdPR. Tapos sobra kaming naging close. Tapos small world niya kasi yung anak niya, si Yosha, sobrang galing na musician. Si Yosha yung may banda, si Yosha Onasan. Naka-work niyo na po? Oo, nakaka-work ko siya ngayon. Pero dati, nagpupunta siya sa school, kumakanta lang kami sa mga programs. Kinakanta namin, One Sweet Day, ganyan. Alala niya yung song na yun. Kasi kumakanta din ako. So, tapos hindi ko alam makakatrabaho siya sa regular industry. And best friend niya si Kyla. O, di ba? Small World. Tapos si Kyla yung kumanta ng winning song ko sa Himig Handog sa Makabagong Kabataan nung pumasok ako sa ABS. After I graduated noong 2001, nanalo ako ng competition songwriting contest. So, after fresh off graduation, si Kyla yung singer ko. Yun din po yung turning point nung Yes. Hindi na ako nakapag-apply ng trabaho kasi nanalo ako. Yes. So, it changed the trajectory. Talaga namang parang sa ADPR, malaki rin yung chance na magiging successful yung mga tao. Gaya na lang na ating mga speakers. Right po kayo, JM? Yun, yung sa akin naman, nung high school, sumasali na ako sa mga competition. Talagang dito tsaka international, sumasali na ako. Kasi yung mga sinasalihan natin, di ba, nung college tayo, nung high school tayo, mga poster making, slogan, mga ganun. Yun yung, parang doon ako naasa. Tapos, pagpunta ko ng college, parang confuse ako kung saan ako pupunta kasi wala akong idea sa fine arts. Wala akong idea kung saan ako gusto na family ko, mag-teacher or mag-police. Ganun lang. Punta ka sa school na ganito. O kung saan yung talagang automatic may trabaho. So, ako nagsadya muna ako, kuha muna ako ng mga entrance scholars sa mga iba-ibang university. Punta dyan yung sa UP, tapos yung next ko naman, dito na sa PUP Manila. Bali, ayun, sobrang swerte ko kasi may mga kaibigan kami nung mga nakakasama sa contest. Uy, may enrollment sa PUP Manila or tsaka sabi UP, why not mag-talent test ka kasi may ginagawa ka or may pyesa ka, mga ganun. So, that time kasi, parang meron, sa mga estudyante, meron binibigay na parang program na kapag may skills ka or may talent ka, binibigyan ka na lang, kunyari sa inyo, as a regular, meron kayong parang magpa-pubsit kayo. Parang sa amin na lang, parang yung psychological exam lang. So, papasa ka, pero syempre may obligasyon ka sa university. Yes. So, doon ako napabilang sa UCCA, yung office na yun. Guhit Sudlungan yung grupo namin. Actually, hindi lang naman sa art nagpo-focus yung office. So, marami din. May drama, may photography, may modeling. So, ayun, syempre, maswerte naman tayo, napunta tayo sa larangan ng sining. Kaya, ang saya kasi, first time ko magkaroon ng grupo, tapos sa college pa, yun. Nung una, nako-confuse ako. Sabi ko,
yung binigay sa akin na kurso is parang or talagang gusto ko mag-architecture or interior design. Mamimili ako doon. Tapos yung classmate ko, sinabihan, kasama namin na entrance scholar, sabi niya, mag-advertising tayo kasi madali daw makapasa doon. So ako parang sabi ko, hindi yun yung goal ko. Parang sabi ko gusto ko talaga mag-architecture. Tapos, parang pinili ako ng course natin eh. Bigla na lang napapila ako sa advertising, nakausap ko yung dating chairperson namin na si Ma'am Beth. Tapos, pinayagan ako kasi that time, kailangan interviewin kung papasa ka din sa, may screening. Bago ka tanggapin sa isang department, aalamin niya kung meron kang skills or fit ka dun sa papasukan mo. Kasi, Ma'am Beth Santos ba yun? Elizabeth. Si Ma'am Elizabeth. Interviewin ka nun, tapos itignan niya kung fit ka kasi syempre, pag hindi ka naman creative people, parang re-rectahin ka. Masakit talaga. Minsan may ganun talaga na, kaso ganito yung ginagawa namin, bibigyan ka ng ganun. Buti lang may portfolio ako. That time, wala akong kahit anong, dati nagpipaint ako coffee. Coffee gamit ko. Tapos buti na lang na nakagawa ako kahit papaano kasi nung nakita ni Ma'am Beth yun, nakita niya yung portfolio. Dito ka nababagay. Tapos, ginayaan niya na ako makapasok sa advertising. So, sobrang saya kasi yun na yung start nung journey ko sa college eh. Kasi ang hirap talaga maghanap ng, although sa UP, nakapasa naman din ako sa talent test, parang mas nanaig sa akin yung, parang tinanggal mo lang yung isang P. Parang dinagdagan mo lang yung isang P dun sa UP pa rin. So, yun. Sinta pa rin. Sinta pa rin. Naalala ko rin nung parang sa interview namin, pinag-sample kami paano ibibenta isang product. So, meron pa rin talaga sa kanila nun. So, parang patunay lang din na parang kung para sa'yo, malayo na, layuan mo pa. Di ba lang? Pero I think na that was way 2000s. Parang hindi pa kami napapanganak nun. Wala pa tayo ng Surely, ang dami nyo na pong successful na projects. Ano po yung isa sa pinaka-favorite projects nyo po? Nako, depende kasi sa depende sa mood. Tama. Depende sa, hindi kasi syempre parang yung mga anak, parang totoo yan, parang mo yung mga anak. Baby. Yung mga kanta parang mga baby mo, yung mga anak mo yan. Pero ako syempre hindi ko makakalimutan yung Taratena kasi it's my first secular break talaga. Kasi galing lang ako sa, hindi ko naman alam na yun ang gagawin ko na career eh. Kasi hobby ko siya eh. And ministry siya sa church. And hindi ko alam na, hindi muna kasi ako nag-apply for work. Kasi nga, medyo confident ako na makakakuha ako ng trabaho. Kasi alam ko yung, kasi kumbaga parang, nakaka-excite na magtrabaho sa advertising world kasi, kumbaga parang maraming opportunities talaga for lalo na ngayon. And even before nung time na yun, marami nang, kasi bago lang siya eh. So sabi ko, okay, deserve ko muna magpahinga. Hindi muna ako nag-apply for work. And then, nangyari yung Taratena. Kaya yung Taratena, being my first grand prize winning song that opened the doors for me, will always be very special. So, yun ang favorite ko. And then, along the way, depende sa context ng usapan. Pero, mapapinpoint ko yung Pinoy Ako ng Big Brother, yung mga champion songs ni na Angeline Quinto, Pagbigyang Muli, first original single ni Eric Santos, yung wedding song ni Kyla, na Beautiful Days. Tapos, and then, yung gusto ko nang bumitaw, kasi nasa era na siya ng TikTok. Diba? So, kasi ako nasimulan ko kasi from physical sales, which is yung mga CDs dati. Tapos to digital downloading, which is in time ng Pinoy Ako. And then yung time na ng streaming and TikTok and social media. So, yun yung mga milestones that I was able to experience in my career, and nakakatawa na kahit nagbabago yung platforms, nagbabago yung way that the consumer consumes music, yung music, the power of music stays. Yes.
Exactly, partner. Feeling ko medyo hindi tayo familiar doon. Parang feeling ko hinga ng sample si Sir Jonathan. Ano? Secular! Oo, kung pwede kayo mag-sample, Sir. Ay, actually, gustong-gusto ko laging kinakanta yung Taratena. Kasi para yan sa mga kabataan. Dahil ginawa ko to nung time na fresh grad ako, kabataan. Kasi yun yung time ng EDSA 2. And nandun ako sa EDSA 2 eh. And kaya ginawa yan ng ABS. Yung competition na yon kasi alam mo naman tayo sa PUP, di ba? Mga laban tayo. So, dun tayo sa good governance, di ba? Yes. So I was able to write that song na nandun sa ganong headspace, mindset. Kaya kantahin ko ulit, syempre, iba na yung generation ng kabataan ngayon, but this is written for the kabataan sa lahat ng henerasyon. So ito na. Tara, simulan mo na. Tena, bagong pag-asa. Taraten na, o kabataan, ang galing naman. Simulan, pagbabago sa bayan. Taraten na, tara, wag kakaba-kaba. Tena, oo, milaban ka. Galingan, sipagan, paghusayan. Panawagan, kabataan. Taraten na. Galing! Parang gusto ko. Ganon. Hala, tsaka nakakatawa. Alam din ito ni Sir Oo, kasi nung college kami, yung sa, kunyari, orientation toka-toka kami dati sa college. Lagi namin, tapos awit ng kabataan. Una namin lagi Taratena kasi sobrang good vibes. Tsaka makapasayaw ka. Yung mga estudyante gumaganon sa pila. Sobrang nakaka-motive, positive vibes yun. Kaya talaga familiar ako sa Taratena. Favorite ko siya. Favorite ko din siya nung college din. Saka nakaka-young at heart. Young at heart. Parang timeless din siya, no? Yung beat. Kasi kahit ngayon, feel ko, magugustuhan pa rin siya ng mga younger generations. Yeah. Like me. Thank like you. us. Like us. Thank you. I-add ko na natin sa playlist ko, partner. Actually, sa Spotify. Thank so, you. ayun, sobrang dami yun akong nagawang songs. And just like you, Sir JM, ikaw, may pinaka-favorite ka ba? Wala akong favorite. Pero yung sa journey ko, yung creative journey ko, kung may kukwento ko lang, hindi ganun kadali. Siyempre, sa larangan ng sining, hindi naman ganun kadali, sisikat ka. Sobrang malaki yung competition. Lalo na ngayon, digital age, kada post mo, ngayon kada post mo may panibagong artist. Kapag hindi ka nag-post, nakalimutan ka na. That time, lang kami, parang enjoy lang namin. Kasi yung competition, nagbibigay sa amin ng nagbibigay pala sa amin ng ng parang ng ingay. So, nalalaman yung name namin, school, saan kami galing. So, doon, dahil sa competition, masaya kasi kikilala ka eh. Tapos, hanggang sa, alam mo ba, i-share ko lang, dati, yung mga gallery dati, hindi sila yung tipo na, pag artist ka, kukunin kita. Hindi. Dapat meron kang established na portfolio, magagaling yung pyesa mo, sobrang ganda, pleasing, at saka may bar ka. Unlike ngayon, kahit sa sarili mong profile account, pwede ka na mag-post eh. Pero dun sa amin, sobrang dugo. Yun nga yung gusto kong i-share sa mga artists ngayon na sobrang yung journey ko kasi parang kahit na siyempre sasabihin nila, uy, may friend ako artist na ganun. Parang sinasabi ko din na hindi naman din ganun kadali yung pinagdaanan ko. Pero masaya nga ako na nalagpasan ko yun. Yun yung gusto kong i-share sa kanila. Tapos maraming successful lalo na lang pag-aakit ka ng stage, napapublish yung name mo, na-invite sa mga media. Actually, kilala yung school natin with the group namin dati. Yung kung familiar kayo sa 3D street painting art, dati lagi kami nasa ABS, TV5, GMA7. Lagi kami na-interview kasi parang kami yung unahan sa Pilipinas. Siguro yun yung gusto kong or natatandaan ko na mas sumikat yung grupo namin or mas talagang successful. Nakilala yung grupo doon at the same time yung school nakikilala kasi lagi nilang sinasama yung school natin. Dito nagsushoot. Tapos yun siguro hindi ko makakalimutan. Sa career ko naman, siguro yung mga solo exhibition. Sobra kasi
sino ba naman yung artist na pupuntahan ka ng celebrity, kakausapin ka, gugulat ka, feeling close kayo. Siguro yun, parang nakakataba ng puso. Minsan sila yung respect na kino-close ka kasi gusto yung pyesa mo or yung piece na ginagawa mo. Kasi, sa totoo lang, ang laki ng kompetisyon, ang hirap magpapansin. Ang hirap niya ibenta. Kailangan talaga mag-focus ka dun sa ginagawa mo. Hindi ka rin lang basta sasabay. Gagawa ka rin ng sarili mong brand. Like ako, kung mapapansin niyo sa piece ko, may identity ang bawat artist eh. So ako, dati gumagaya ako, which is okay naman, nung time namin. Pero nung na-realize ko na parang hindi na pala okay yung mangopya. So parang yung nangyayari, nagiging shadow ako ng ibang artist. So na-apply ko doon na parang dapat yung dahil sa course ako parang nagki-create ako ng brand. So in-apply ko yung mga ibang natin doon. So nagki-create ako ng sarili kong subject, kung ano yung focus ng painting ko. So ayun, malaking bagay 'yon. Ayun, yun yung naging success ko siguro. And parang nahanap ko na rin yung style niyo po. Yung style importante sa amin sa visual artist kasi mapapansin mo yung isang painting, paano mo siya malalaman kung kanino siya galing or kung sino yung nagpinta sa kanya. Importante kasi yun na yung brand identity ng isang painting or yung isang subject malalaman mo din doon. Tsaka parang nakakatuwa yung sa kwento niyo po na yung mga artwork mo na sa isang exhibition na pinapanood na ng mga tao. Yun ang pinaka yung kapag nandun na umikot na yung mga bisita mo, tapos mag-ikwento mo paano mo siya generate. Kasi imagine 6 months to 1 year, araw-araw mo kaharap yun di ba? Tapos pag sa exhibition, ikikwento mo yung struggles, yung mga feelings mo doon. Kaya yun, siguro yung mga exhibition ko, isa sa mga yun. Diba? Grabe talaga, like yung mga projects. Ngayon na alam natin yung mga projects na bumuo talaga ng mga careers ng ating mga special guests. Mas palalimin pa natin when it comes sa usapang proyekto at projects. Like, both Sir GM and Sir Jonathan, like during your time po here sa Sintang Paaralan sa PUP, alam naman natin na madami tayong mga events, mga kampanya, ganyan. So parang anything or naaalala ninyo ng mga projects, events na talagang nakatulong na humubog dun sa skills ninyo into what are you now sa careers? Ako muna ulit. Okay, sige. Parang kami pinag-uusapan namin kanina, tinatanong ko kung nung time nila yung ad clash. Kasi hanggang ngayon din pala may ad clash pa rin. So yung ad clash, parang yun yung pinaka main event. Kailangan maipanalo mo yun. Di ba? Maipanalo ninyo ng group ninyo. And ako, for me, sobrang, kasi saan ba kayo nag-ad clash ngayon? Naalala ko kami nag-ad clash kami sa atrium ng Robinsons, Manila. Doon kami Ngayon nata nag-iiba yung venue. Saan kayo? Actually po yung program head namin yun. Yun yung naalala ko. Clash. And- Program head din. And ewan ko kung tama yung memory ko. Alam ko nanalo kami noon. Hindi ko lang alam kung ano yung pwesto namin. Hindi lang kami yung pinaka-main winner. Pero nanalo kami. Medyo faint na yung aking memory of that. Pero naalala ko, syempre, pagalingan yun. Pero siguro kaya hindi ko na maalala yung kung sino yung nanalo. Baka feeling ko, baka broken-hearted ako noon. Hindi kami nanalo. Pero nevertheless, kahit na hindi ka nanalo doon, it's the journey that matters eh. Yung natutunan mo doon sa ginawa mo. Kasi dadalhin mo yung experience na yun kung paano mo gagawin yung mga future projects that you would handle sa totoo mong magiging profession, di ba? Sa totoo mong trabaho. So, it's not actually yung the winning, but more of yung makukuha ninyong lessons, so yung experience. Tapos syempre masaya din sa AdPR kasi ang dami natin mga iba pang events eh. Nakakalimutan ko na lang. Sobrang dami. Merong pageant, meron ding mga parang beauty pageant pageant na Mr. and Miss something. I don't know kung meron pa rin kayo nun. Pero naalala ko, hindi ako sumali doon kasi hindi naman ako hindi ako mahilig sumali sa mga ganon. Pero ang naging participation ko, ako yung naging parang musical director nung time na yun. So, na-enjoy ko yun. Naalala ko, yung bawat rampa ng mga candidates. Ako yung nag-curate ako yung nag-remix actually. Nung mga
gagawin nilang pang-rampa. So na-enjoy ko. I remember having that project sa AdPR. Tapos meron din tayong mga parang music, parang ewan ko kung meron pa kayong parang band something, parang band competition. Parang wala na. Oo. Parang yung mga tayo. Nagkaroon kami noon dati. Tapos ang saya-saya kasi lahat ng mga mahilig sa music na nasa AdPR, nagkaroon ng chance na ma-showcase yung kanilang music talents. Tsaka syempre, yung every time na merong mga project na gagawa ng jingle, kasi na-enjoy ko yon. Sabi ko nga kanina, isang buong class kami, pero ako yung gumagawa ng jingle ng lahat. And okay lang sa akin. Kasi bibigyan naman nila sa akin yung copy. May mga kanya-kanyang, sila yung susulat naman ng laman. And then ako yung mag-create ng melody tsaka ng music for it. Tapos lahat gagawan ko. So kahit sino manalo. Sa'yo pa yung credit ko. Ako gumawa yan eh. Iba yung strategy. Hindi nyo So, pa yun. para Happy memories. May kapagitan kayo ibang group. Walang wala naman ganun. Kayo sir, parang yung... Yung naalala ko yung Mr. and Miss, PUP yan, lagi kaming, ad class, syempre masaya ako pero yung, ad class ko kasi mga hindi ko na classmate pero siguro kung mga naging classmate ko yung mga yun, siguro sobrang saya kasi, hindi ko na naging kasama yung mga classmate ko sa ad class Tapos, hindi ko makalimutan kasi, parang pag sa Mr. and Miss PUP, ako yung may hawak ng mga camera. Actually, photographer din ako. Kumukuha din ako ng mga litrato dito sa school or minsan naman, pag wala yung isang staff sa namin, naglingkod din ako sa PAO, Public Affairs Office, dun sa professor namin, si Ma'am Tin Beray. Hi, Ma'am Tin. And sa COC siya nagtuturo din. So, lagi kami nandun, lagi may camera, lagi kami nasa event. Actually, director siya that time. Lagi kami nasa event lahat ng PUP. Kaya, yun, ang daming projects na PUP ng PUP na kasama kami. So, sobrang enjoy ko. Tapos, gugulat ako, kilala ko ng mga staff or yung mga professor or yung mga kahit nasa mga opisina lang. O, Jay, wag ka na pumila dyan, dito ka na. Alam mo yun, ang laking bagay, nakatulong sa akin yun. Tapos, yan, yung mga project na yun. Sa dami po ng parang mga naging project niyo nun, yung learnings niyo ba rito sa ADP or yung, di ba yung mga nakwento niyo rin na college journey, nakatulong ba siya sa kung ano yung tinatahak niyo ngayon na career, gano'n? Yung mga learnings nyo as a whole ng college and then sa ADPR? Super nakatulong. Ayun nga, kanina pinag-usapan nga natin kanina na ang topic natin plot twist di ba? Yes. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya plot twist. Pero plot twist siya. Paano yun? Hindi siya plot twist, pero plot twist siya. Kasi ang course na AdPR, talagang open for many kinds of plot twist. Kasi marami tayong pwedeng gawin. Sabi ko nga, yung advertising and PR, kung saan ako nandun ngayon, sa music production, promoting, marketing. So, ako, pagkasulat ko ng music, connected yun sa paggawa ko ng jingle dati sa mga subjects natin. Diba? Yung production, yung creative writing, kailangan maganda yung pagkasulat. Kailangan, relatable yung pagkasulat. Kailangan creatively, executed, diba? So, ginagawa natin yun sa school, diba? And then, pagkagawa ko ng song, iisipin ko na kung paano ipopromote. Ano ba yung magandang marketing strategy? Ano ba yung magandang PR dito? Saan mo siya, ano yung strategy? Saan mo siya dadalhin? Saan siya unang maririnig? Saan show mo siya dadalhin? Ano yung klase ng messaging na dadalhin mo anong klaseng challenge ang paggagawa mo sa TikTok? Diba? Those things, inaaral natin dito sa advertising and PR na nagagamit ko sa sarili kong work ngayon. Kaya nga sabi ko, hindi nga ako nasa ahensya. Pero kung paano ko naging successful sa career ko ngayon, dahil yun sa equipping na natutunan ko sa AdPR. So, dahil dito sa AdPR, maraming mga creative minds dito, mga baliw, di ba? Sabi ko nga, hindi kayo magsusurvive sa creative industries kung wala kayong crazy mind. So, continue nurturing that crazy mind. Kasi,
pag crazy ka, marami kang kabaliwan na ideas, magta-thrive ka. Yes. Kaya natutuwa ako looking at you, the both of you. Sabi ko, Mga parang ano na, parang nasa Tony Talks ako uli. Actually, yun next. Wala. Sobra akong na-inspire sa inyong dalawa. Hala. Kasi nakikita ko yung sarili ko dati na ganyan. Ang saya nito. Ganyan. And I can see na siguro maaalala nyo tong usap natin. Siguro mas lolo na ako nun. And you're successful in kung ano man yung magiging maaabot ninyo in your careers. At sa mga nandito sa room, di ba? Sana lapitan nyo ako na, nandun po ako dun sa room na nag-usap-usap tayo, di ba? And alam ko na malayo ang mararating ninyo. Kasi meron tayong PUP yan na grit. No, sorry sa ibang schools ha. Siguro dito sa ang high volume of people with strong na grit and perseverance and fighting spirit. Dito sa school na PUP, matyaga tayo, hindi tayo nag-give up. Sabi nga nila, ang Gen Z daw ay lazy. Ang default. Papayag ba kayo nun? Sinasabi nila. Pero sa totoo lang, sinasabi yan ng research. Pero every time na may nag-a-apply sa amin na taga-PUP, pag nakikita ko nag-a-apply, sabi ko, hindi totoo yung ganong prejudice sa Gen Z kapag nanggaling sila sa PUP. Kasi pag galing sa PUP, masisipag yan. Hindi yan bibitaw. Yes. They will see to it na magiging successful sila sa kung ano yung inassign sa kanilang task. At hindi yan mag-give up hanggat hindi sila nagiging successful. Agree ba kayo? Agree. Sana makita po namin din kayo like in the future. Alam mo Yes. ko sa mag-a-apply. Ganyan ang mga PUP yan, ha? Yes, tama. Wala ba ko makapasok Oo. sa PBB? Oo nga! Hindi na para si Kuya. Ayun. Okay. Alam niyo po, just sitting with the both of you, parang sobrang pribilehiyo, no? Na Kami rin makasama naman, namin kami kayo rin. sa isang hilera na ganito at makakwentuhan. So, kayo po ba? Ano po yung parang, sabi ni Sir, plot twist siya pero hindi plot twist, gano'n. Since, ayun nga, di ba advertising is very versatile. Yeah, oo. So, parang naging, yung learnings niyo po sa ADPR, paano niya siya na-assign? Yung sa art scene or sa field ko, sa art scene, marami sa marketing lang eh. Kasi sobrang daming artist. Paano magiging kakaiba yung ginagawa mo? Dahil first year pa kayo, syempre wala pa yung mga campaign dyan eh. Parang pag lumilika ka din ng piece, parang gumagawa ka ng campaign. Syempre, hindi naman parang, may ibang artist kaya yung yung pagkapinta, abstract, lahat eh. Pero ako yung ginagawa ko, nagpo-formulate ako eh. Para, syempre, yung na-apply ko yung mga naaral ko din or maganda yung talaga yung naging background ko sa advert kasi gamit na gamit ko siya pagdating sa pagbabrand or sa pagkikreate ng piece. Hindi ako yung tipo lang din na pagkalabas ko sa gallery, lang kagad. Talagang I see to it na okay or organize yung mga ginagawa. Yung hindi lang basta nag-exhibit. So, yun. Kaya, masarap din nagkakaroon ng exhibition sa ibang bansa, napapansin. Yun, sobrang saya lang. Tapos, ito pa, hindi lang naman din ako sa art scene. Kumbaga, sumasideline din ako dyan dati sa production. Nakakatawa kasi, parang may tulay na talaga nagko-connecta yung bawat mga ka-isko-iska natin. Or magugulat ka yung schoolmate lang or mga taga-PUP, gagaling eh. Director, musician. Ang saya pag nagkikwentuhan kayo na nanggaling kayo sa isang school. Ewan ko kung ako lang nakakaramdam nito or si Sir Jonathan din. Pero pag nasa field ka na, ang saya pag nakakita ka ng kapwa mo scholar ng bayan. So sobrang nakakatawa ng puso. Talaga, tapos kikwentuhan kayo ng mga dating pinagdaanan nyo, ganun. Kaya sabi ko, enjoy nyo habang nasa college kayo. Kasi ibang mundo na pag nasa labas kayo. Mm-hmm. Mamimiss nyo na ang bawat isa. Talagang, yun na yung tunay na buhay. Talagang, ayun, doon na lang yung talaga na, ang saya ko, nakakita pa ako ng kapwa ko estudyante dati. Ayun. Tapos, marami kang
marami ka talagang parang marami kang matututunan talaga or experience na magagamit mo sa labas. Kaya dapat ready kayo palagi. And then ayun, hindi tayo mag-cheat pero isa sa mga gusto kong i-advise or bigyan ko kayo ng ideya paglabas nyo na malaking mundo yung kakarating nyo sa labas. Na yung matututunan nyo, kailangan nyo talagang mag-excel. Kasi may mga iba talaga dyan na hihilahin kayo pababa. Kahit anong galing pa natin, yun nga, smile lang. Hayaan natin sila. Basta taga-PUP tayo, galingan natin. Yan. Parang Agree. nakakatakot tuloy. Kasi Totoo yan, totoo. Totoo yan. Enjoy nyo yung courage. Kasi after that, corporate face. Corporate face ka na, Nay. Ayun. So parang, meron po ba kayo parang art prod na subject din nun? Kasi meron kami ngayon Art prod, ad arts. Pero yung production, kami, parang wala talagang ginagawa na namin parang kusa kami. Kunyari may mga event or nagki-create tayo ng event Kami na bahala doon. Magtutulungan kami bawat mga estudyante o gawa tayo ng program. So, yung production nakakasa kami talaga dati. Nakita namin yung mga ginagawa nyo. Although wala lang kaming ganyang ka-high-tech dati, pero nagtutulungan kami mag-rent, mag-hire ng mga kung ano-ano, para mas maganda yung kakalabasan ng output ng ng event or yung mismong event, mas maganda. Yan. Parang may naalala ko na subject, ewan ko kung meron pa sa inyo nung time na yun. Parang craft something na nandun yung poster making, nandun yung initial versions ng Adobe, inaaral. Marami Tapos tapos parang yung actual poster making na ang gamit mo, yung pang paint. Pero alam ko parang hindi ako masyadong magaling doon. Pero meron talaga tayo. Meron. Sa amin po puro drawing. Art prod. Uy, gusto ko lang i-clarify baka mamaya may mga hindi pala nanonood, daming Gen Z dito. Hindi ako yung nagsabi na Gen Z ay lazy For sure nababasa nyo yon. Sa lahat ng mga research, what's the problem with Gen Z? Ako personally, bilang naging kabataan din ako ng generation na Gen X millennial ako nasa gitna. Yes. Senyal, di ba? Na ang mga kabataan usually lagi silang misunderstood. So ako dun sa mga Gen Z na nakikinig, hindi ako naniniwala na siguro misunderstood lang talaga na merong expectations na hindi ma-meet. Yeah. Pero naniniwala ako na laging ang future ay yung youth. Sa kabataan. So, kung ano man yung sinasabi sa inyo ng mga nakikita nyo, it's up to you. Nasa sa inyo yan na sinabi nga kanina ni JM na, pakita nyo. May mga naysayers talaga Pero, only time will tell. And kayo naman yung makakapag-prove na hindi kami ganyan. Huwag nyo kaming bigyan ng ganyang labels, di ba? And ako, I'd like to comment again yung students ng PUP kasi ginagawa nyo yun. Kayo yung isa sa mga nagpo-prove na no, hindi ganyan ng Gen Z. Yes. Kasi grabe ang grit ng students coming from PUP. Ayun. Ayan, nakilalarify ko baka mamaya sabihin nila. Nasa TikTok na. Oo. Diba? Ayun nga, grabe. Speaking of grabe, ang dami natin natututunan from sa ating mga bigating guests, na mga bigating mga knowledge din. Talagang ma-apply natin, especially us. Since freshie pa lang tayo, diba? So, nalaman natin kung ano nga ba yung behind the scenes sa mga career nila and yung mga, sa plot twist, kung ano yung mga plot twist na humubog ng career nila. Super insightful nung nagiging discussion natin with our guests. Super insightful and super thanks sa aming partners and sponsors. We would like to give thanks to our official media partners, Philippine Communication Society, Blogger Manila, to our official organization partner, Community of Human Resource Students. Ayan, siguro sobrang fruitful na nagiging usapan natin ngayon ay sobrang locked in din ng ating mga ADPR students, especially midterms natin ngayon, di ba? Midterms natin. Nakakaloka! Locked in yung mga ADPR students natin. Pero, nagbigay sila ng time for us since nagkaroon tayo ng mga Q&A sa ating mga social media. So, sasagutin natin yung mga question na yun just to lift the environment of the community right now, di ba? Basagin ng yellow. Yes. So, ang tanong
ang nanggaling sa ating mga adverkadas ay kung ang ad PR journey mo ay isang ad jingle, ano kaya ang tunog nito after grad? Anong tunog nito after your graduation? Diba? Para kay Adverkada, Kayla Soriano, ang kanyang ADPR journey at jingle will be Jollibee's I Love You Sabado, pati na rin Linggo. Parang hindi, paano yun? Wait lang, alam ko yun eh. Gen X yan, ha? Oo nga po yung I love you Sabado, pati na rin Linggo. Buti na lang may mga May kasama tayo. Uy, Alam mo buti yan. alam nyo. Yun nga. Alam niyo po. So, well, lahat din naman tayo, di ba? Gustong-gusto yung weekends. Laging Oo. nilook forward every week. Sabado lang. Parang doon na lang talaga tayo nakakahinga. Totoo. Diba? So, sabi naman ng ating adverkada na si Adrian Dorde, ang kanya daw theme song or jingle is ang Energy Gap ng Milo. Alam natin yan. Elemental. 1, 2, 3, go! Energy, energy gap. Okay na yun. Sample lang. Hindi kasi nagpapakilala talaga kami. Para mapansin. Oo. Para mapansin, Energy Gap daw ang kanyang tunog sa kanyang career after graduation. Kasi daw, love that daw, na gusto daw agad ni Adrian, mag-work daw agad siya after graduation. Pero dapat magpahinga nga tayo, di ba sabi nga ni Yes. Sir, i-enjoy natin, i-take natin yung time, and mag-rest tayo, give time to ourselves. Pero kung may opportunity, go. Grab Diba? mo na Kung yun meron eh. naman eh, Oo. work agad. Diba? Ang ating tanong, anong ad jingle ang magde-describe ng ADPR journey nyo nung graduate kayo? Ako yun, huli kong ginawa for Coke Studio na kinanta ng Beanie. It's a jingle for Coke Studio, yung Blooming. Yung sa mga ads sa YouTube. Yeah, nakikita niya lagi sa YouTube. Sabi doon kasi, oh, I will keep blooming, whatever I'm feeling, sayaw sabay sa ikot ng mundo, samahan niyo ako. Tapos, I will keep on blooming, di bibitawan ang hawak kong ilaw. I will keep on blooming. Diba? So, I hope that inspires you. So, theme song ko, ayun din magiging theme song ko. Keep Ako, blooming, whatever. Sorry, wala na ako matanda, wala na ako maalala sa mga jingle. Kasi parang ilang years na ata ako hindi nanonood ng TV or ano eh. Kasi ako, hindi ko na matandaan. Ayun. Pero feel ko sir, makaka-relate kayo. Akin kasi wala kasi ako entry last time. Wala kang entry last Feel time. ko makaka-relate kayo Okay, dito. sige. Kasi puro kape tayo rin, di ba? Great taste like caramel na. Kanina pa ako nagpapakilala eh. Tama na. Hindi awat na part. Awat na. Oo. Awat na. Okay na po ba? Pasado. Later. Diba? So ayan, ang dami nating madami talagang familiar na ad jingle, especially us. Si Abby, hindi pa sumasagot. Ay, oo nga. Kaya nga. Ano Hindi na sa'yo. Feel ko yung... Wait lang, wala akong maisip na ad jingle. Na-hot seat kami ngayon. Feel parang... Ang hirap pag-on the spot eh. Ano ba yung huling ko? Pinanood ko na nag-ano sa akin. Sir, nag-isip na ako talaga. Hindi na talaga. Okay lang. Ad jingle ko. Feel ko sir, text ko na lang. Okay. Text ko na, sir. Text ko na lang. VM ko ba, sir? Sir, ito po yung ad jingle ko. Sige. Audition na din. Audition na din natin, di ba? So, ang dami talaga mga familiar na ad jingle na pwede natin mapagkuhanan ng inspirasyon, di ba? Na may deep meaning talaga dun sa mga ad jingle. Hindi lang sila Correct. simpleng mga ad Yes. jingle. Nag-iisipan talaga. Di ba? Kahit tayo mga ad PRs rin, nare-recognize natin yung mga ad jingles nila. Ayan. Nakahinga naman po ba kayo? Kanina kasi parang rin tayo eh. Sobrang Oo, usapang seryoso. Pero nakakatuwa yun. Oo, no? yun. Pero ngayon, ayun, tama na tayo sa icebreaker na yun. Yes. We will finally dive into the second part of our discussion. So, para sa ating mga artistahing alums, ito yung tanong. Ang tanong! Ay, grabe. Was getting into your current career something you planned na in-expect and pinaghanda niyo talaga siya? Like, gusto niyo pa rin ba siyang pasukin? Or did it happen unexpectedly? At saka, if may mga career decisions kayong parang ni-regret, gano'n, you can talk about it. This is a safe space. As Jaya muna. Siguro wala naman ako naging regret eh, sana. Unahin ko yung regret. Wala akong... Ayun nga yung
Ano nga ulit sa tanong mo? Nakalimutan ko. Parang in-expect nyo rin ba na dito kayo mapupunta? Hindi. Yun ang maganda sa akin eh. Wala akong plano, hindi ko ginaguide yung sarili ko. Ito rin, kaya parang ano ako eh, kung anong ginagawa ko, minamahal ko. Ayokong isang direction ako. Lahat ginagawa ko. Siguro, God's given na binigay yung talent na to para mapunta ako sa ganito. Doon ako naniniwala. I believe that binigay sa akin tong talento para i-share. At saka siguro, doon niya ako gusto, or doon kaloob ako eh. Doon niya binigay sa akin yun. Tapos, sobrang saya kasi una-una creative people tayo eh. Maraming gusto na maging tayo. Totoo lang. Malaking respetong binibigay sa atin as a creative people or creative person. Sobrang, alam mo ba yun, parang napapansin mo, sobrang galing maggawin yan. Alam mo, kahit sobrang gulat ka, kapitbahay mo, ginaganon ka, or kahit tamba, yung respect na binibigay sa'yo. Kasi nga, dahil na nalalaman nila, painter ka, or nakikilala, or napanood ka, mga ganun. So, malaking bagay yun eh, no? Na napunta ako doon. Hindi ko naman siya pinaplano, pero masaya ako na doon ako napunta. At saka, hindi ko talaga siya pinili. Sabi ko sa inyo, yung course na to na advertising, piling ko siya yung pumili sa akin eh. Kasi pwede ko naman i-pursue yung career ko. Kung naisip ko na architect ako balang araw, ipupursue ko yung pagiging architect eh, di ba? Or pagiging interior designer, ipupursue ko yun eh. Pero ba't ako napunta doon? Di ba? Ba't ako pumila sa ganito? Ibig sabihin may purpose ako. Yun. Kaya napunta ako dun sa career na yun. Tapos, wala akong naging regret eh. Never ever kong ginawa yan. Kung meron man, siguro wala pa rin. Kasi yun yung wag nyong ipapadama or wag nyong mararamdaman. Yung lagi kayong may regret sa buhay nyo. Kasi parang may nakabara. Parang lagi mong iisipin, kahit sa room na mag-isa kayo, lagi mong iniisip na bakit ko ginawa yun or bakit hindi ako tumuloy, di ba? Kaya nga, mas maganda pa yung tinaray mo eh. Totoo yun eh. Dapat tinaray mo na lang kaysa hindi mo tinaray. Para na mas nalaman mo kung kung ano yung resulta or kung ano yung kinalabasan ng ginawa mo. Or if ever naman failure ka, wala namang problema eh. Natatandaan ko si Elon Musk, bago na ibigay sa kanya yung billion-dollar na project, maraming failure na nangyari sa kanya. Alos magsasara na yung company niya, alos malugi na. Alam mo yun, ine-embrace niya yung failure eh. Yung failure, parang yung sa nilalaro ko eh. Yung parang, yung making mistake is a path to wisdom. So, kahit magkamali ka, wag maging regret sa yun. Wisdom para sa yun. I'm sure, hindi lahat ng tao or pare-pare sa'yo ng personality, pero magandang ideya yun na kahit ideya lang makuha mo na, hindi mo makuha yung bad vibes na, kasi mahirap talaga pag may bad vibes. Actually, nangyayari naman sa atin to eh, pag may bad mood, kausap mo. Pati ikaw mabad mood ka na rin. Hindi mo alam yung mantra or yung aura na parang, ba't kanina saya-saya ko, ba't nakakausap lang ako ng ganito, di ba? So, hindi ko minamahal yung regret. Inaalis ko kagad dyan. Move kagad ako. Ayan. Yun siguro. Mahirap mabuhay sa sayang. Oo, lagi yan. Ako sa contest, eto natatawa yung sa graphics namin sa gallery. Sobrang dami kong competition na sinalihan. Mapa-finalists, semi-finalists, kung ano-ano pa. Kasi alam mo bakit? Tinanay ko sumali. Alam mo ba, hindi naman ako papasok hindi ako makikilala ng gallery kung wala akong sinasalihan eh. Diba? Parang ikaw, paano ka ba i-hire ng company kung wala kang experience? Or wala ka pagkakakilanlan? So, ginawa ko nun, try ako ng try. Kahit mag-failure ako. Parang yun nga, mamahalin ko yung failure na lang. Kesa naman na, alam mo yun, lagi ko na lang siya iisipin. Yun na lang. Siguro yun yung, hindi naman siya as advice, pero yun yung maging idea sa inyo na yung iba kasi lagi na nabubuhay na lang lagi sa regret eh. Sayang talaga. Dapat sa akin yun eh. Kung tinaray mo, di sana ikaw yun eh. Ikaw yung sikat na singer. Ikaw yung painter. Ikaw yung di ba? Yun siguro yan. Parang reminder na lang sa atin, no? Parang
it will always be good to show up, to just show up and try. Di ba? Parang nasubukan mo man lang. At may kukwento ka. Di ba? May kukwento sila sa akin. Ayan, self-doubt. Na huwag kang magdududa talaga sa gagawin, sa lahat ng gagawin mo. Unang-una dyan, syempre, magtiwala ka na sa itaas. Hindi ka naman yung papabayaan. Magkamali ka, may magmamahal pa rin sa'yo. May kumbaga yan eh. I believe, hindi naman kanyan kakalimutan eh. Pag nandyan ka. Always, lagi yan, kahit madapa ka, lagi na nandyan yan. Amen. Yes. Amen. Hindi po sa stories niya. Okay, kanina pa ako na... Hirap hugutin eh. Kasi Ngayon, ano eh, mga story niyo po nakakatulong yung share, sa mga artists. maganda kasi, i-share ko habang bagets kayo. Kasi, ayoko nga sabi ko nag-cheat, ayoko mag-advise sa mga edad ninyo. Kasi, gusto ko explore niyo yung journey niyo. Parang katulad ng ginawa ko. Explore ko yung journey ko. Si Sir Jonathan, hindi ako yung tipo na nakaano ako, kung ano-ano, di ba? Parang mas maganda siguro yun eh. Kasi kung ako bilang isang artist, ikaw ba, kaya mo ba maging artist? I-advise ko lahat ng ginagawa ko sa buhay. Sure ba ako na magiging artist ka? Siyempre, mas pipiliin mo pa rin yung gusto mo. Gusto, yes. So, dapat wala kang regret dahil sa career or bagay na tatahakin mo or yung gusto mong gawin. Yan. Okay ba? Okay ba? Galing. Ikaw po ba, Sir Ako, Jonathan, may... kino-confirm ko lang yung sinabi niya na, yes, may mga plano tayo, pero mag-expect kayo na hindi yung pinalanyo yung mangyayari. Yung plano talaga is just a guide. Yeah. Dahil katulad ngayon, usapang plot twist tayo, mag-expect kayo na maraming plot twist na mangyayari sa life ninyo. And yun nga, pwede kami magbigay ng mga advice sa mga kanya-kanya naming journeys. Pero sa totoo lang, bawat isa sa inyo may unique journeys eh. Until you're there, di ba, until you're there, tsaka ka lang kayo makakapag-decide and magkakaiba yung magiging decisions ng bawat isa. Di ba? So, ang importante, yung equipping. Kasi yun yung magiging common sa inyo, sa ating lahat. And get as much learning as you can, as much experience as you can habang nandito kayo sa school, sa professors ninyo, sa co-students ninyo, sa buong organization ng ADPR. Kasi yan yung dadalhin ninyo sa mga iba't ibang journeys na tatahakin ninyo in the future. And yun nga, importante din na yung mga negative experiences, yung mga heartbreaks ninyo, okay yun na maging open kayo to accept it, pero wag nyo siyang gawing regret. Gawin nyo siyang building blocks into making better decisions after. Kasi it's part of learning. Nag-fail kayo, nasaktan kayo, so you learn something and you will not do it again. Pero hindi kayo matututo din kapag walang heartbreaks kapag walang pain. Pwede ba yun parang lahat, Lahat umaayon, no? Lahat umaayon. Yun din yung pain, yung failure, yung heartbreaks, yun ang nagda-drive for anyone to be better persons. Di ba? So, i-welcome nyo yan. Ay, yes, nasaktan ako. Dapat yung POV, although, better said than actually being done. Na na-excite kayo pag nasasaktan kayo. Pero gawin yung psychological mindset na okay, may natutunan ako dito. Ano ba yung natutunan ko? Mas ganun yung POV nyo. Kunin nyo yung makukuha nyong learnings and kunin nyo kung ano yung magiging magko-cause for you to be better people. So, ayun. So, excited ako for you. Actually, for all of you here. Kasi, sobra nyo pang, ang bata nyo pa. Ang bata nyo pa. And, yun lang, ang ibibilin lang namin talaga sa inyo. Get the most out of the experience that you'll get from this school. Di ba? We're here siguro to navigate you guys. Parang, parang mag-share kami, pero kayo pa rin, at the end of the day, kayo pa rin pipili ng gusto nyo gawin sa buhay nyo or sa career nyo. Parang mag-share lang talaga kami ng mga experience namin, good and bad, and yun. Para pag naharap nyo na yung mga sarili nyong plot twists in life, plot twist. Ready kayo. Bring it on. Excited Kasi ganyan ang mga taga-PUP. Bring it on.
Di ba? Oo, diba? Like, based din talaga sa mga experiences nila sir, alam natin na parang ang dami natin makukuha ng lesson doon, diba? And parang, grabe, as in, diba, like, the way na nagto-talk both of them, parang kita talaga natin kung gano'n sila ka-passionate dun sa mga ginagawa nila. And, speaking of passionate po, we would like to ask if, like, since from ABPR na po into your careers right now, even though now passionate tayo, is there adjustments po? Parang nag-adjust ba kayo? Ano po yung mga challenges? Siyempre, sa college parang campaigns, productions, and then biglang nag-shift into careers. Like, ano po yung mga minimal challenges na? Maraming adjustment sa after school sa real life. Kasi sa school, kapag okay, may project, hindi pumasa, ulitin yung project, papasa na, okay na. Pero it's a project, hindi pa siya real life, pero ina-equip kayo, di ba? Pero sa real life, masakit talaga kasi makaka-experience kayo ng maraming rejection, maraming failures, and maraming mga tao na yung iba hindi kayo gusto, yung iba mahihirapan kayong katrabaho. Those things matututunan kayong i-navigate. Sa totoo lang, sa real life, maraming magiging balakid. It can be your failure, your personal fears, or people that you meet na etong tao na to talagang sobrang roadblock to sa gusto kong puntahan. Pero importante dahil nga tayo mga PR, di ba? I-outsmart nyo sila. Paano nyo matuturn into an ally yung mga taong hindi naniniwala sa'yo. And tinuturo yun din sa atin sa AdPR. So many things like that to learn in school na ma-apply ninyo real life, pero kailangan maging tough. Kasi pagdating ninyo dun sa actual work, pagka-graduate ninyo, it's a cruel world. Maraming rejections, maraming naysayers, maraming hindi magsusupport. Pero at the end of the day, kayo naman yung magki-carry on eh. Kayo yung haharap dyan eh. And yung manggagaling sa loob ninyo, yung strength sa loob, and yung grit, yung fighting spirit, perseverance, at yung galing na meron kayo, will see you through. Matahimik na Bring it on! Excited na talaga ako di ba? So, yun nga, alam natin na meron yung challenges, andyan talaga siya, di ba? And know natin na parang as long as we thrive, magpo-prosper talaga tayo sa industry na kakahakot natin. So, speaking of thriving po, like during your stay here sa Sintang Paaralan, is there meron bang mga surprisingly skills na nakuha niyo sa AdPR na nagulat kayo na, ay, magagamit ko pala siya sa career ko right now? Like, meron bang mga skills na nakuha? Skills, syempre pagpasok ko nasa nasa painting, mga ganyan. Pero, na-enhance ko pa. Tapos, dami na dagdag parang, ang bias siguro kung specific ako, pero ang dami ko natutunan talaga. Tapos dyan, yung photography talaga na pakinabangan ko, and editing. Yung skills kasi nung time namin, wala naman magtuturo sa'yo ng software. Wala talaga, yung prop namin, wala din siya idea sa software na tinuturo niya. Minsan nagtatawa na kami. Tinuturo niya kasi by the book, binabasa niya and tinuturo niya sa amin. Pero yun nga, parang as a PUPN student, parang kikurious ka, gagawin mo mag-isa hanggang sa ma-master mo. Siguro yun yung yung sa pag-edit na naasa ako. Tsaka yung yung sa communication. And isa sa mga importante yan. Yeah. O yan. Laging, motto nga sa sales, syempre, communication is the key. Tsaka connection. Connection is everything. Yan. Isa pa yun. Pag meron kang communication, marami kang magiging connection sa labas. How about you naman po, sir? Ako, yung copywriting, yung creative writing, di ba? Tsaka, kasi sa kanta may USP din, di ba inaaral natin? Yeah. Ano yung USP? Anong USP ng kanta mo for it to be unique? Ay, nakakamiss What's yan. the message, di ba? Paano siya magiging appealing to consumers? Sobrang binaon ko yun sa sarili, kung ano yung trabaho ko ngayon. So, ayun yung, grabe dun gumagalaw ang entertainment industry. Yeah. Di ba? Sa, ano ba yung unique? Ano ba yung
Ano ba yung magiging hit? Ano ba yung makaka-connect sa audience? Di ba? Those things, dito natin inaral. So, grabe rin talaga yung parang mga natutuhan din talaga nila sa kanilang journey, no? Na parang, ako naman, habang nag-proceed yung kwentuhan natin ngayon, parang, ang natutuhan ko is, kanina rin yung sinasabi, parang, enjoyin mo yung college life hanggang sa mahanap mo yung kung ano yung para sa'yo at mapunta ka. Kasi, talaga, alam mo yung pinangahawakan ko yun kasi hindi ko rin talaga first choice sa ADPR. Pero sa mga nakakausap nating alum, sabi ko, I'll find my place. I'll find my place here. Just, kailangan ko lang din malaman kung saan ako. Kung saan Pero yung vibe mo, yung aura mo, pang dito ka. Hala! Dito na po talaga ako. At saka may intern pa. Baka dun po mas magkakaroon ka ng idea na gusto mong pasukan. Like, ako akala ko ang sarap sa production eh. Akala ko dati. Tapos dun ko na-realize na akala ko para dun ako. Hindi pala ako para dun. Hanggang sa lilipat graphics ulit ako or nag-graphics naman ako. Hindi pa pala ulit ako dun. Hanggang sa isipin mo napunta ako sa painting. Yun na pala yung para sa akin. Alam mo yun, as a ADPR student, ang dami natin dapat gawin. Talaga nasa atin lang kung ano yung, kung alam mo yun, kung saan ka talaga mag-excel and enjoy. Unang-una dyan is yung mahal mo and mag-enjoy ka. Kasi kapag ginagawa mo, hindi ka nag-enjoy, umalis ka na. Totoo lang. I agree. Sobrang hirap na ginagawa mo yan for the sake of money. Ako advice ko sa mga artists or gusto maging artist, huwag nyo isipin lagi na yung market value sa ginagawa nyo, i-set aside nyo yun. Agree. Or hindi lang sa painting eh. Creative person or sa creative na tao, huwag kayong mag-create ng something na dahil sa pera. Agree. Kasi mawawala yung idea or yung basta yung kakaibang aura ng ginagawa nyo. Totoo lang. Huwag nyo isipin nyo, gumawa kayo ng gumawa, yung pera, bonus na yan. Yeah. Galing. Hindi mo alam, like si Sir, ginagawa niya, passion lang, hobby lang. Isipin mo, ganun, million peso yung kikitain sa pag i-create lang ng mga ganun. Masaya ka pa. Masaya siya, at the same time, kumikita siya. Kasi hindi niya iniisip na ganun. Sir, ganun na ba kagad kalaki yung na-expect mo na? Alam mo, pareho kami ng headspace, ng mindset. Totoo, ako lagi kong sinasabi, ang ganda-ganda nung sinabi niya na dapat kung gusto nyong maging excellent sa field nyo, money should never be the motivation. Dapat ang motivation is doing the work. Magpakagaling ka, maging expert ka, at maging maganda yung output mo. And pag nagawa mo yon, masaya ka na. Alam mo, pag ganun yung mindset mo, mas pera papasok ng bonus na yan. Wala na yan. Money bonus na lang. Tapos magugulat ka, ay, ba't ang laki ng money? Ba't di pumapasok sa akin na gano'n? Magugulat ka rin. So, okay ma-motivate with money. Okay ma-motivate. Kasi kayo ang susundan yan. Ang fuel nyo, yung idea. Pag yun yung ginawa nyo yung fuel, i-create kayo ng something na mamahalin ng tao or isipin mo, bakit kayo may message ng isang celebrity na wala namang kakaiba sa'yo, di ba? Di ba? Kunyari, pare-pares tayo ng ginagawa, di ba? Paano magkakaroon ng impact? Actually, dapat mag-iwan ka ng impact talaga sa society or kahit sa community. Like, yung ginagawa ni Sir Jonathan na nag-i-inspire siya na dahil sa music, ganun, maglagay ka ng kakaiba or yun yung idea na sinasabi ko eh. Hindi lang dahil, si Sir gagawa lang dahil sa pera. Ang hirap eh. Parang pag yun lang siguro, huwag mo na lang ituloy siguro. Para yun lang para sa akin. Agree. Super agree. Totoo, naiinip talaga ako. Hindi kasi kung passion mo talaga yung isang bagay, tapos mahal mo, magta-transcend naman talaga siya sa mga tao. Tapos in the end, alam mo, parang may inspire ka rin. Parang, feel ko sa perspective ng mga taong nakakakita sa'yo, naisip din nila parang, ang sarap naman yung tignan. Passionate siya sa mga gusto niya sa buhay, sa mga mahal niya sa buhay. Glass eyes ka na. Natadala na talaga ako ng emotion eh. Pero ayun, aside sa since
i-branding na natin ang GRIT plus PUPN. Ano po yung parang mga masasabi nyo kailangan namin matutuhang skills para sumaksid step by step. Oo, step by the step yan. Sumaksid step by step. Sa kung ano man yung tatahakin namin. Like skills na, hard skills sa resume. Sige sir, ako na. Ako, siguro, kung sa kung gusto mo na maging artist talaga, kung gusto mo na maging artist, siguro, umpisa mo na gumawa ng portfolio kasi, pagdating sa dulo niyan, hanapin talaga yung mga portfolio talaga. Tapos, ano nga ulit siya talaga? Parang ano po yung mga skills na parang mapapayo nyo sa amin to succeed? Yung sa photo and editing, grabe gamit na gamit siya. Kahit saan ka magpunta, yun siguro, yung sa editing and sa, actually yung ginagawa nyo, yun na yung skills eh. Oo, kasi, kapag may ganyan kang kahit may camera ka lang, karap mo is vlogging, parang, pag nagbablog ka na, yun na yung Skills siya. So, marami. Pero kung ako lang, kung graphic artist ang gusto kong taakin, kabisaduhin ko na lahat ng software. Pero ako, sa ginagawa ko, Photoshop, lagi yung ginagamit. To be specific, may software akong ginagamit, yung Photoshop, CorelDRAW. Importante maaral mo na yun. Kung sa editing ka papasok ka or sa publishing, kailangan mo yun. Kasi sobrang madugo yung yung mga tools. Hindi yan. Yung AI ngayon, sabihin na natin may mga AR o something ngayon. Ito lang masasabi ko dyan eh. Hati yung opinion ko dyan. May sobrang ng technology ngayon eh. Mm-hmm. Sobrang mabilis, sobrang advanced na. Kahit walang skills, isipin mo magaling minsan. One click away, magaling, di ba? So talagang kailangan aaralin mo na lang kung paano. Yun na lang talaga, kung paano mo siya aaralin. Pero mag-iingat rin syempre, hindi naman lahat ng madali is madaling makuha. Kailangan talaga paghirapan mo din. Ayun. Agree. Ako, syempre, i-equip nyo yung sarili nyo kung ano yung mga relevant na mga softwares na dapat yung aralin. Okay yan, aralin nyo lahat. Learn as much as you can. Pero ako, ang ipapabaon ko sa inyong lahat, sa inyo, don't be afraid to express your authentic, crazy self. Be different. Alam nyo kasi in the age of AI, ang AI magaling na eh. Kumbaga yung entry level magaling, they can. But they cannot. AI cannot imitate the authenticity and uniqueness of each one of you. So find that unique quality in you and don't be afraid. It's okay not to conform. Mas crazy, mas kakaiba, mas nag-iisa, mas mapapansin. And alam ko, hindi naman tayo malayo. Kasi kaya kayo nag-advertising, sobrang highly creative lahat ng nandito sa room na to. So, i-nurture nyo yan, i-grow nyo yan, i-cultivate ninyo the craziness in you and be that unique person. Yeah. And mag-thrive kayo sa journey ninyo as that one unique, crazy, creative individual. So, yan lang. Yan ang ko sa inyo. Grabe, partner. Super lalim nung nagiging discussion. Parang cut na yung camera. Ayaw na ito. Mag-heart-to-heart talk na lang kami with pero na lang maging atake. Pero sadly, kailangan natin. So there you go, Advercadas. And for our last question this episode, ready na ba kayo, sir, sa ating last question? Ang last question natin. So, how can yung program po na Advertising and Public Relation help its students in the future? Sige. Siguro sa advertising, hindi ko mahalin sa naman. Paano po yung program na advertising makakatulong sa mga students in the future? Siguro hindi lang ako mag-advise ako, hindi lang sa adver, siguro sa lahat ng mga estudyante. So, yan, sobrang mayabong ang technology ngayon. Sobrang yabong, talagang nasa kamay ninyo kung paano nyo pagyayamanin eh. Totoo lang. Kailangan maging responsable kayo. Like, may TikTok, meron kayong... Actually, naabutan namin dati Trimedia lang eh.
Tayo media lang. Newspaper, TV, radio. Ngayon, kahit nga ikaw, kahit sa sarili mo, kaya mo maging artista kasi may account ka sa YouTube, may account ka sa Facebook, sa TikTok, So, pwede may kang... following ka na. Nasa na lang talaga kung paano mo pagyayabang, yung parang, paano mo siya gagamitin ng tama. Yun yung gusto kong i-advise sa mga kabataan ngayon. Lalo na nasa advertising tayo. Yun yung mga bagay na yun na makakatulong sa atin sa panahon ngayon at saka sa mga susunod. I'm looking forward sa inyo na talagang sobrang bilis ng pag-angat natin. And naniniwala ako na isa sa inyo yung mga na marami sa inyo na mas aangat pa na alam mo yun, magbibigay ng magandang kinabukasan sa atin, sa bansa natin. Papasok ko yung politika. Parang syempre, yun na nga lang din parang yung politika na meron tayo ngayon, syempre, dahil PUPians tayo, parang makakatulong kayo para ayusin yun. Pag ako nasa ibang bansa ako, nalulungkot lang ako na yung government natin na nakakapasyal sa ibang bansa, makikita nila infrastructure, gaganda ng mga building, pero bakit hindi nila ginagawa dito sa Philippines, Kaya sana, yung mga bagong paparating ngayon na sana maging susi kayo para mas lalo pang umunlad yung bansa natin. Dahil sa creative industry na tayo, kasi, art is a luxury. So, lahat tayo may kakayahan talaga na magpayaman ng bansa natin. Yan, I'm sure. Ayun, yun lang. Correct dyan. Kaya, sabi nga ni Sir, tayo talaga yung susi. Kaya bilang mga advocada at mga alagad ng media, kailangan bumoto tayo ng tama. Ayun, dahil may ganyan na. Dahil election na. I-overrule nyo yung surveys, please. Hamon sa ating mga advertising and PR students, ang magpabago ng naratibo at perspektibo ng masa. Bakit PUP? Yes. Yes. So, kayo po, Nasa dugo natin yun. As a DPR program. Ako, sobrang excited ako for you guys, sa inyo. Kasi, ang advertising and PR ay isang kurso na napakaraming oportunidad na naghihintay after graduation. Siyempre, given na yung advertising and PR na industriya, ang dami na ngayon. Pwede kayong nasa client side, pwede kayong nasa sa mismong ahensya or sa media supplier side. Pero syempre, kung hindi man kayo tutuloy sa ahensya, yung creative industries, pwedeng pasukan kasi ang daming creatives dito sa atin Siya nga, napunta sa visual arts, di ba? Pwede kayo mapunta sa music tulad ko. Marami din akong kilala na nasa films, nasa director ng commercials, which is advertising pa din, di ba? And marami na naging successful na being a unique artist themselves. Ayan, JM, very unique artist himself, di ba? And maraming pupuntahan and hindi kayo nagkamali ng piniling course. So, na-excite lang ako sa magiging kanya-kanya ninyong journey in the future. Basta, wag nyo lang kakalimutan na i-equip ng husto yung sarili nyo habang nandito kayo sa school. Kasi marami kayong pwedeng gawin at malayo ang mga mararating ninyo. Basta gawin nyo lang yung dapat gawin. Diba? Napapansin naman natin na ayaw mo natin pero patapos na ang episode na to. That is a wrap, Adverkada. So, to our guest speakers today, we give our deepest thanks sa pagpapaunlak na makausap namin kayo at magbigay learning sa mga nanonood at nakikinig sa atin. So, living proof, na very versatile ang advertising, di ba? Sa isang episode, dalawang career na magkaiba rin, di ba? Magkaiba. Doon parang napansin natin na napakalawak ng advertising. Kung
kung hindi mo amats ang ahensya, di pupunta tayo sa creative aspect, di ba? So, ayan, it is a gentle reminder that we must go with the flow sa kung ano man ang calling natin, ng career natin. Kasi at the end of the day, produkto tayo ng Sinta as future creative leaders. Ang sarap pakinggan, creative ka na nga, leader ka pa. Correct. Diba? Ayun, so kahit saan tayo mapadpad, mapapabilang tayo. Yes, and before we officially wrap our episode 2 ng ating podcast, we just want to thank everyone, especially our guests talaga. Kasi sino bang mag-aakala na magbibigay tayo ng opportunity? So now we have come to an end. Baka may gusto po kayong i-promote or i-pitch ng mga personal projects ninyo. Like, feel free to promote. Our social medias. Yes. Okay. Follow me. I'm Jonathan Manalo on all SOCMED accounts. Pero ang gusto ko talagang i-promote, kagabi lang, we just launched, galing ako sa gala night ng aking musical. So, please catch Delia D. It's the character. It's a musical featuring the songs of yours truly. So it's gonna run. Nag-gala night kami kagabi. It's gonna run every weekend. Friday, Saturday, Sunday, until June sa Newport World Resort's Performing Arts Theater. So please catch the musical. Sobrang... Yes. Sobra kayong mag-enjoy. At may inspire. Yun, natapos na kasi yung mga show ko na ipopromote eh. So, yung may show naman ako, paparating this coming June, nasa Spain naman ako. Yun naman yung next na project ko. Tapos, yung sa Japan, pagbalik, July. Pero, syempre, invite ko kayo pag may mga exhibition ako. I-follow nyo lang yung Instagram ko, hanapin nyo lang JM Second. Same, wala lang akong Facebook or minsan pawala-wala ako sa Facebook. Pero sa IG ko, lagi nandun ako nag-update ako ng mga exhibition, tapos mag-art talk tayo doon kung gusto niyo one-on-one, heart-to-heart. Yan. So yun, grabe. Thank you talaga sa ating mga bigating guests. And lastly, we would also want to thank our official sponsors and partners. So our official media partners, Philippine Communication Society, our official organization partner, Community of Human Resource Student, To Diverse, Sidhaya, The Untold, Sidhi, and Abantres. Our sponsors, Doña Teresa and Kapajaba. And once again, I am Yang Minitro Muring. I'm Abija Villagomez, and we will see you again for another fun and chikahan episode here in Catch Up with Advercada Season 2, the next level! This is your one-stop ADPR source of entertainment stories that will make you wow and latest chicas along the way. So, Bon voyage, Advercadas! Yeah! No,